Ito pala ang kwento ng buhay ni Maynard Ngo, isang bilyonaryo at businessman sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Maynard Ngo ay isang kilalang Pilipinong tech billionaire, negosyante, at dating envoy ng pamahalaan na pinakakilala bilang tagapagtatag at CEO ng Cosmic Technologies, ang kumpanya sa likod ng Cherry Mobile, isa sa mga pinakamalawak na ginagamit na lokal na tatak ng mobile phone sa Pilipinas. Ipinanganak at lumaki sa Pilipinas, si Ngo ay nagmula sa pagiging isang batang tech visionary tungo sa pagiging isang makapangyarihang figure sa politika at komersyo. Gayunpaman, ang kanyang karera ay kamakailang humarap sa matinding pampublikong pagsusuri dahil sa mga kontrobersyal na alegasyon ng korupsyon. Maagang buhay at edukasyon. Nagtamo si Maynard Ngo ng maagang interes sa pagmamanupaktura, industriya, at teknolohiya. Nagpatuloy siya ng mataas na edukasyon sa De La Salle University, DLSU, sa Maynila, kung saan nakapagtapos siya ng antas na Bachelor of Science in Commerce, na may pangunahing aralin sa management at finance. Sa gabay ng pilosopiya na ang pagnanasa ang nagbibigay sigla sa kakayahang makamit ang tila imposibleng bagay, agad siyang naghanap ng mga oportunidad sa pagnenegosyo pagkatapos ng unibersidad, na nakatuon ang pansin sa mabilis na umuunlad na larangan ng teknolohiya. Ang pag-angat ng Cherry Mobile 2009 hanggang 2010. Noong 2009, sa edad na humigit kumulang 30 taong gulang, itinatag ni Ngo ang Cosmic Technologies. Pag-abala sa merkado, sa panahong ang mga internasyonal na higanti tulad ng Nokia at BlackBerry ang naghahari sa merkado ng Pilipinas, binuo ni Ngo ang konsepto ng isang abot-kayang, pampublikong tatak ng mobile phone para sa mga lokal. Ang modelo ng negosyo, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Cosmic Technologies ay nag-aangkat ng mga mobile phone mula sa mga original design manufacturer, ODM, sa China at muling binansagan ang mga ito para sa mga lokal na mamimili. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga tampok na may mataas na kalidad sa mga presyong abot kaya at pangmasa, mabilis na umangat ang Cherry Mobile upang maging nangungunang lokal na tatak ng smartphone. Pagpapalawak ng negosyo, sa buong dekada ng 2010, pinalawak ni Ngo ang kanyang imperyo ng negosyo mula sa mga mobile phone patungo sa mas malawak na consumer electronics, mga produktong pangkagalingan sa pamumuhay, lifestyle products, at mga pamumuhunan na may mataas na antas. Mga estratehikong alyansa at mga negosyo sa pamumuhay. Habang lumalago ang kanyang kayamanan, pinalawak ni Ngo ang kanyang negosyo sa luxury retail at hospitality, habang nakikipag-ugnayan sa mga impluwensyal na personalidad sa lipunang Pilipino. Cork Wine Bar? Binuksan niya ang eksklusibong Cork Wine Bar sa Bonifacio Global City, BGC, na naging isang kilalang tipanan para sa mga elite sa negosyo at mga politiko. Lux LPH? Naging bahagyang may-ari si Ngo ng luxury retail firm na Lux LPH. Ang kanyang asawa na si Michelle Cinco Ngo ay naglilingkod bilang Chief Operating Officer, COO, ng kumpanya, habang ang aktres at fashion icon na si Heart Evangelista ang pangunahing celebrity endorser nito. Mga koneksyong politikal, nakabuo si Ngo ng malapit na pakikipagkaibigan sa asawa ni Evangelista na si Senador Francis Chiz Escudero, at kalaunan ay naging isang pangunahing nagdonasyon sa kampanya, na nagambag ng 30 milyon piso, sa kampanya sa pagkenedor ni Escudero noong 2022. Pagkakatalaga bilang envoy ng pamahalaan 2023 hanggang 2025. Noong March 3, 2023, opisyal na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Ngo bilang Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Trade, Investments, and Tourism. Sa hindi politikong posisyong ito, ginamit ni Ngo ang kanyang malalim na koneksyon sa industriya sa China upang magdulot ng mga pagkakataong pang-ekonomiya, palakasin ang kalakalang bilateral, at isulong ang kamalayan sa lokal na merkado. Naglingkod siya sa diplomatikong kapasidad na ito hanggang sa natapos ang kanyang termino noong August 2025. Mga kontrobersya at legal na investigasyon 2025. Noong huling bahagi ng 2025, ang karera ni Ngo ay matinding naapektuhan ng isang multi-bilyong pisong iskandalo sa pondo ng infrastruktura at flood control.
Ang mga alegasyon sa isang pagsisiyasat ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025, inakusahan ng dating Department of Public Works and Highways, DPWH, Undersecretary na si Roberto Bernardo Singuna nagsilbing bagman o tagapagdala ng pera para kay Senador Escudero. Sinabi ni Bernardo sa ilalim ng sumpa na personal niyang idiniretso ang 160 milyong piso kickback sa mga pampublikong gawain sa opisina ni Ngu na nakalaan para sa senador. Ang epekto at mga pagre-retiro, kasunod ng galit ng publiko, nagbitiw si Ngu sa kanyang posisyon bilang Independent Director ng Altas Property Ventures Inc., isang subsidiary ng Robinsons Land Corporation, noong September 29, 2025, dahil sa mga personal na dahilan. Mga aktibong investigasyon, matinding itinanggi ni Ngu at Escudero ang mga alegasyon, kung saan tinawag ni Escudero ang mga pahayag na isang nakasulat na kwento na naglalayong sirain ang mga reputasyon. Inirerekomenda ng National Bureau of Investigation, NBI, ang mga kasong graft, indirect bribery, at malversation laban kay Ngu. Opisyal na naglunsad ang Office of the Ombudsman ng formal na investigasyon sa korupsyon, at noong April 2026, humiling ito ng travel monitoring o hold departure order upang pigilan si Ngu na umalis ng Pilipinas habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!